Hello and welcome to my YouTube channel, Sari-Saring Luto and Kwento with Kuya Ron. So ngayon po, papakita ko po kung paano lutuin ang isa sa mga simpleng putahe na paborito ko rin. Ito yung beef with ampalaya. Sa marami, ampalaya is not their favorite na gulay, di ba? Pero ako, being an Ilocano and growing up as a kid, naging part po ang ampalaya sa maraming putahe ng Ilocano. So from dinengdeng to pansahog sa pakbet and also tortang ampalaya. So, and of course, kami sa Ilocos, ginagamit din namin yung mga dahon basically to isahog sa mga tinola namin. So we can make a lot of versions ng tinola sa Ilocos sa mga pansahog, mga dahon-dahon. So kami po sa Ilocos nagagamit namin lahat ng gulay. Kaya ngayon, papakita ko sa inyo how to cook a simple dish called beef with ampalaya. So join me, mga kasama. Let's cook! So ngayon, papakita ko po sa inyo, start na po natin. Una, don't forget, maghugas ng kamay. At slice na natin ng ating ampalaya. So usually ang ginagawa ko sa ampalaya, binababad ko po after na mahiwa, binababad ko siya sa tubig with salt. It's an idea na I got it from sa nakikita ko noon sa Ilocos na para maalis daw po yung konting pait ng ampalaya is ibababad natin sa tubig. Minsan pa nga yung iba gumagamit sila mainit na tubig eh. Pero sa akin, it's just regular water and nagamit ko naman, pwede naman po. So, simple as this. Alisin lang natin yung mga buto. And then, sabi nga nila, dito raw sa loob, ito, part na yon, yung puti, yun daw yung mapait. So, alisin ko yon using a spoon. So, ganun lang. Then, parang kayurin natin yung mapait na part. Yan. So, ito po magiging labas. Wala na yung white part sa loob. Kasi marami nagsasabi, yun daw po yung mapait na part kung hindi raw po maigi na naalis yon or nakayod. That's one. Saka depende po sa gusto nyong hiwa ng ampalaya when you're making this dish. Kanya-kanyang style, di ba? Ng paghiwa. Pero sa akin, gusto ko yung medyo half na yung parang half circle. Ayaw ko yung pahaba. Kung, itong klase na luto. May nakita kasi ako kahapon when we went to the store, the Filipino store dito sa California. May nakita kasi ako, parang nagandahan ako sa ampalaya. Kasi minsan, nakikita ko, masyado ng hinog yung ampalaya. Yung bang alisin mo na yung buto alam niyo ba, yung hinog na po yung ampalaya, yung buto po nagiging, kikita nyo, may mga red portion na, di ba? Ito, maganda Tamang-tama lang yung itsura. Hindi siya yung pulang-pula yung mga buto. See? Oop. Saka hindi pa yung mga hindi pa matigas yung mga buto niya. So, ibig sabihin, hindi pa magulang yung ampalaya. So, ganun lang. Then, cut lang natin. So, I got like, ilang bang piraso to? 4 p.m. Tingnan nyo. Medyo pahinog na. Pero malambot pa rin naman. Pero, kung makikita nyo yan, nako, yung iba, pag nabuksan mo, pag kinat mo po yung ampalaya, nako,
hinog na po sa loob, and nakikita nyo medyo patigas na yung mga buto niya. So yun po, medyo mas maganda po itong nakuha ko ngayon. Ito medyo ano lang, kasi maliit siya eh. Yan. Minsan kinakahid ko na lang po ng daliri yan eh. Ayan, malambot naman. Yan. Basta maalis nyo lang po yung white na part. Ayan. Diyan. So, yun nga po, yun daw po yung mapait. Pero since ibababad po natin na proven naman po na may pass na pagluluto, eh, naalis din po, nababawasan yung pait. So, effective nga, di ba? So, since then on, pag nagluluto na ako ng ampalaya, it's basically what I'm doing. Binababad ko na po siya sa tubig. Sa inyo po, mag-comment po kayo if ano po yung technique nyo, how to, kung paano nyo inaalis yung pait ng ampalaya. So let me know po para we can also share sa iba kung paano, kasi hindi naman totally maalis talaga yung pait eh, you know. Kaya nga ampalaya ho, di ba? Pero minsan kasi yung iba talagang they cannot withstand yung sobrang pait ng ampalaya. Ako, nako, minsan sa Ilocos nga, siguro yung ibang Ilocano dyan nanonood, they can relate to this. Iniihaw pa nga ho namin eh, ang ampalaya. Tapos sinasawsaw ho namin yan sa bagoong. Diba? That's how we eat it. So ngayon, linisin ko muna to. Tapos linisin ko, hindi, gagamitin ko pa yan. Ayan. So slice ho natin bago natin, ito, lalagyan ko na ho ng asin. Yung tubig natin, lalagyan ko lang ng asin. Tansyahin nyo na lang kung ilan yung gusto nyong asin na ilagay. Kasi hindi ho rin naman natin gagamitin yung tubig mamaya eh. Pambabad lang ho natin sa ampalaya. Yan. So ang hiwa po, ganyan lang. Not too small, not too big also para madaling lutuin. So ganyan lang yung luto. Ha? Yun lang to. Yan. Yan lutuin. Tapos may papakita po ako, isi-share po ako na technique sa inyo mamaya how to tenderize po yung beef natin. Yung beef. So, paano ba lalambot yung beef natin? Kasi ayaw nyo rin naman na magluto kayo ng beef ampalaya, eh, yung beef po natin, eh, matigas, di ba? So, natin yung medyo tender. Yan. So, di ba? Madali. So, ay, kaya ko po na-start itong cooking vlog na to para po ma-share din, lalo na sa mga parents na, you know, sobrang busy dito, lalo na dito sa States. And that cooking is sometimes, you know, it can be simple. Pero minsan kasi, we're scared to do stuff na akala natin mahirap. Pero pag napanood nyo to, is napakasimple pala.
ng ganitong dish. Yan. So, imagine, no? Tapos na natin yung ampalaya. Let it soak there for probably a few minutes habang nililinis natin itong ating yan. Susunod natin is yung ating beef. So ngayon, we're going to start cutting the beef. Actually, ito yun. I think I have about close to 1.5 pounds of beef. So, pahaba lang po. Kasi nakuha ko, medyo, pino na yung pagkaka-slice. Kasi lilit pa to when we're going to stir fry it mamaya. Lilit pa po yan. So, yun lang. Yung slice ng beef natin. Yan. Yan ang beef natin. Slice lang ho natin. Yan. Yan. Then ito po yung sinasabi ko na konting sekreto para maging tender yung beef natin is for every 12 ounces po, ang ginagamit ko dito na formula or measurement is for every 12 ounces of beef or meat, 1 teaspoon po ng baking soda. Yan. So, more or less, about, 1 teaspoon, baking soda natin, and then 1/2 cup of water. So, ibababad ko lang po yan ng mga about 15-20 minutes para lang ma-absorb ng konti yung baking soda, yung absorb yung ng meat natin, ng beef. In this case, beef po yun. So, iwan ko lang yan for about 15 to 20 minutes. Now, I can start now with yung mga iba pa natin na kakailanganin ng ingredients. Yun lang, ang kailangan lang po natin ngayon is, of course, bawang and ginger. At saka, kalimutan ko, sibuyas. Yun. Ginger, konti lang. Pangalis lang po pangpalasa lang ng konti. So, yeah, I'm preparing all this now. Yan, yung bawang natin. Sunod na po natin yung bawang natin. Siguro about, lang to konti lang. 5, lang ng bawang natin. Baga, tawag namin dito sa Ilocos, ngipin ngipin ng bawang. So, parang 5 lang sa isang garlic, di ba? Maraming ngipin yon. So, depende po kung malaki yung garlic nyo, yung bawang nyo, siguro mga 5-6 na ngipin ng bawang ang gagamitin. Tapos, ang gagawin lang po natin dito is i-mince lang po natin yung garlic. Yan. At after this, we will just gonna make banlaw with our ating beef. Kasi hugasan po natin yung nung binabad po natin sa baking soda saka water. Tapos sasalain na po natin yung ating ampalaya. Then we're ready to cook. So ito yung ginger natin. Konti lang, malit lang. See? Small piece.
So, tansyahin na lang po siguro, malit na piraso lang. Pampaalis lang ho natin yung konting, ng beef. Pangbigay din po ng konting lasa sa lulutuin natin. Yan. So, slice lang ho natin. Ito lang po na-slice. Parang julienne ang slice lang niya. Yan, pahaba. Maliliit. Yan. See? Kuha lang po tayo ng panlagyan natin. Yan, hugasan lang po natin itong ating chopping board. Then, sunod po natin yung ating sibuyas. Actually, kalahati lang yung gagamitin ko na sibuyas. Yan. Yes. Kasi masyadong pag marami naman ho, overwhelming na yung lasa ng ating sibuyas. So, minsan matatansya rin ho natin kung gaano po yung kadami yung lulutuin natin. Yun din po yung measurement or yung mga sangkap natin, di ba? Kasi hindi na rin ho maganda pag sobra-sobra naman ho sa sangkap, ang kokonti lang yung lulutuin natin. Yan, yun ang slice natin sa sibuyas natin. Yeah. Yan, lit lang. Hapon. Susunod natin, bawang. Diba? Ayan, habang nasala na po natin yung ating ampalaya, so in-strain na po natin yan from the brine kanina, yung salt water solution. Ito ngayon, ito na yung hinugasan ko na rin po yung beef na sinok natin sa baking soda and water. Ngayon po, titimplahin na natin. So, ginagawa ko is probably about 2 tablespoons ng toyo or, wala naman po exact measurements kasi sa cooking. So, as a guide lang po yung ginagawa natin. So, bahala na kayo kung gaano nyo gustong lagyan ng mga 2 tablespoons ng toyo. Tapos, lagyan ko rin yan ng garlic powder. Of course, black pepper. Yan. Saka, nilalagyan ko rin po para mayroong bango, aroma ng garlic, ng sesame oil. Mga siguro 1 teaspoon. Then, ihalo lang po natin. Just going to mix this para when we're going to stir fry the beef, may lasa na siya, di ba? Ayan. So, alalay lang ho tayo mamaya sa pagtimpla kasi marinated yung beef natin. Sinoke natin remember, sa salts solution yung ating ampalaya. So, magkakalasa yon. So, we're just gonna go easy later on. At ngayon, we'll cook. Yan, kung medyo mainit na yung ating oil, ilagay na ho natin yung onion. Ako po, ang ginagamit ko po is, inuuna ko po palagi yung onion kasi mas madali hong masunog yung garlic. So, ang onion kasi, ang sibuyas, until
ano siya, maging translucent yung kulay, it takes a little while compared sa garlic. So, ayaw nating masunog yung garlic natin. So, always na pag ako po yung, sa akin, personally, inuuna ko palagi yung sibuyas. So, depende po sa inyo. Minsan, kita ko sa ibang nagluluto, inuuna nila yung garlic. Pero sa akin po is, palagi po yung onion ang inuuna ko. Yan. Pag medyo, ano na yung itsura, yung bang translucent na siya, yan, bagyan nang isunod yung garlic. Yan, malapit na yan. So, alalay lang po tayo. Tamang-tama lang po yung heat natin. Medium heat. Para hindi ho masunog. Yan, nag-iba na. Kikita nyo, nagiging ano yung kulay. So, hinaan lang po natin yung apoy. Then, we can now put our garlic. Yan. Just let it stay there until maging brown ng konti yung ating garlic. Then we can now put the ginger. Ayan, medyo malapit nang mag-brown yung ating garlic. Pwede natin ilagay yung ating ginger. Siguro mga igisa lang po natin to, siguro mga 1 to 2 minutes. Ayan. Depende po sa init ng yung palan. Ayan. Mag-ano lang, para lang magkaroon ng collaboration, di ba? Yung ating mga aromatics dito. So, pag nagkakaroon po sila ng ano na, ng lasa, ng amoy, pwede na nating ilagay yung ating beef. Ayan. So, natin yung ating beef. Ayan. So, almost ready na po na isunod natin yung ating marinated na beef. Saka pala, ilalagay ko po sa description under sa comments natin yung ginamit ko po na ingredients later. So, don't worry po. Ayan, ilagay natin yung ating beef. Tapos, pag medyo nag-brown na yung ating beef, pwede nating ilagay yung ating ampalaya. Madali lang. Madali lang. So, sa mga tatay dyan, sa mga nanay, you know, you can surprise yung mga asawa natin. Pagdating ng bahay, di ba? Nagluto tayo ng beef. Stir-fried beef with ampalaya. Yeah? Dali lang. Pwede rin yung i-substitute po yung yung ampalaya sa pwedeng broccoli. Ayun, maganda rin po 'yon na substitution natin sa ampalaya. Kung hindi po kayo talaga mahilig sa ampalaya, i-try niyo pong broccoli. Mas madali nga po lang lutuin. Yung mas mabilis nga lang po yung broccoli kasi sadali lang po yun kumpara sa ampalaya. Sa ampalaya minsan, medyo matigas. So, we need to make sure na maluluto natin. Ayan, kita nyo, medyo nagka-caramelize na yung ating beef. Kasi madali lang naman lutuin ng beef compared po sa pork. Di ba? Sa aming mga Ilocano, ang beef nga namin, meron kaming tinatawag na yung baliktad wherein talagang pagkulo nung sabaw, nung papaitan, nilagay mo na yung slice na beef.
At patayin mo na yung apoy. Then yung soup na lang po, yung sabaw ang nagluluto sa beef, sa karne. Ito, isunod na natin yung ampalaya. So ngayon, isunod na ho natin yung ating ampalaya. Yan. Diba? So at this point, lalagyan ho na natin ng konting tubig. Siguro mga half cup of water. Ayan, nilagyan ko ho ng konting tubig. Ayan, mga siguro 1/4 cup of water para lang maluto ng konti yung ating ampalaya. Ayan. Then takpan po natin. Yan, siguro after 3-4 minutes, habang nagsisimmer po yung ating niluluto, pwede na ho nating timplahin ng konting, kung wala ho tayong oyster sauce, yung hoisin sauce is pwede na. So, yun, siguro mga konti lang po. Ayan. Yeah. Saka konting soy sauce din po. Konti lang. So, tansyahin nyo lang po yung paglagay ng timpla para hindi humaalat. Yan. Tapos, ang sabi kasi, pag ampalaya daw, iwas tayo sa palaging halo. So, kaya ang ginawa ko kanina is I just let it simmer para ma-absorb ng yung ating lasa. So, hindi ko masyadong hinalo. Tinakpan ko lang po siya and then I just let it simmer. So, ngayon, pwede na ho nating tikman. Yan, tikman natin kung may lasa na. Okay na siya. So, konting konting luto pa yung ampalaya. Pero mga 3 minutes pa yan. At pwede na ho natin lagyan pala ng sesame oil. Ayan. Para malalo hong magka-lasa yung ating beef ampalaya. Saka konting pepper. Yan. And then, para, yan, lapit na yung ampalaya natin. So, takpan po natin ng siguro mga 2 minutes para lang ma-absorb ng konti. Hinaan lang natin yung apoy. Then, takpan natin. Then, let it simmer for another 2 more minutes. Ayan, so magpo-plating na lang tayo. Kita nyo naman, tapos nang maluto ang ating beef with ampalaya. Napakadali lang po. So, subaybayan nyo lang po yung mga iba pang episodes ng ating YouTube channel para makikita rin nyo po yung iba't ibang putahe pa na ating lulutuin. Yan, piniplating ko na lang po yan. At later on, titikman natin. Excited na! Salamat nga ho pala sa pagsubaybay at pagsama sa akin kanina sa pagluto po natin ng beef with ampalaya. Titikman po natin ngayon yung ating niluto. Tikman po natin yung ating ampalaya. So good. Saka yung ating beef, minarinate po natin kayo ng baking soda. Ang lambot. Saka yung sauce, nako, sa sauce na lang po niya, ulam na. Sarap po sa kanin. Susunod po ulit. Don't forget, click the like button, saka subscribe po. Sari-saring luto at kwento with Kuya Ron. That's it.